Ito ang reading mo, Leo. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, I feel like ang nasisense ko na energy mo, andun yung ginagawa mo yung makakaya mo dun sa sitwasyon. Pwedeng you're trying to do something na makaalis dun sa sitwasyon na yun. And very risky para sa'yo. Pero alam sa sarili mo na yun yung kailangan mo na gawin sa ngayon. Ang mensahe ng card mo, may pagsisisi na nangyari, pero alam mo sa sarili mo na may mga desisyon talaga na kailangan na pag-isipan at bigyan ng aksyon. Pagdating sa passion, gagawin mo lahat ng makakaya mo. Busy-busy ka na pagtuunan ng attention yun. Some of you pwedeng someone sa buhay mo na pabalik-balik. Aalis pag ayaw na, babalik pag gusto. Alam mo kung ano yung makakabuti para sa'yo eh. Kailangan mo lang humingi ng tamang advice sa mga taong nagmamahal sa iyo. You feel sad. May mga gumugulo ngayon sa isipan mo. Pero ikaw din naman yung makaka-remove dyan sa sarili mo. Sa mga nangyayari na yan. Unti-unti naman na nandun eh, dumarating sa'yo kung ano yung gusto mo. Andiyan yung success oh. Mapagtatagumpayan mo yan. Once na malaman mo yung tamang way, marirelease mo yung sarili mo. At makukuha mo rin yung tagumpay na para sa'yo. Andun yung nag-end yung situation. You feel na nabitray ka dun, binackstab ka ng someone. And gusto niyang magpaliwanag eh. Or pwedeng ikaw to. May mga gusto kang sabihin dito. Klaruhin. Unti-unti naman na nag-heal yung naramdaman mong yun sa past na yun. Nagiging masaya ka na. Andun yung joy. Clarify natin ang 4 of Cups. Queen of Cups and 5 of Pentacles. Sometimes, may mga gusto ka dito na ibigay sa sarili mo. Na mapunuan. Very sensitive ka right now. Gusto mo yung pagmamahal. At nalulungkot ka dun. Kasi, hindi mo nakukuha. Pero yung susi na yun, nandyan lang oh. Ikaw lang din ang tanging makakapagbukas nito. Clarify natin the Hierophant. 10 of Wands and the Chariot. May paparating dito. And some of you pwedeng may mga responsibilidad ka na pinupunuan, ginagawa mo lahat ng makakaya mo, dun sa mga situation na dumarating para sa'yo.
Clarify natin ang Six of Wands, Three of Swords, and Knight of Cups. Kung dati nasasaktan ka, di mo maramdaman yung pagmamahal. Ngayon, nagbago eh. Andun na yung pagmamahal na yun. Pagmamahal na gustong ibigay. Nalagpasan mo yung pain na yun. Some of you, pwedeng mayroong promotion, award na marireceive dito na ikakasaya ng puso mo. Clarify natin ang Knight of Swords. Seven of Wands and Ten of Cups. May mga pinaglalabang ka dito. Gagawin mo yung sa tingin mo tama dun sa sitwasyon. Kasi dun ka nagiging masaya. Masaya ka na kasama mo yung mahal mo sa buhay. Masaya ka dahil nagagawa mo yung gusto mo. Clarify natin ang Knight of Wands. Two of Pentacles and Five of Cups. Naguguluhan ka pa kung ano yung desisyon mo na gagawin dito. Kasi may mga naaalala ka na binabalikan mo, nanginayang ka dun. Pero tapos na yun eh. You need to face yung mga meron ngayon sa buhay mo. Busy-busy ka dun sa mga ginagawa mo. Clarify natin ang Nine of Swords, the World, and Page of Wands. You're manifesting something here and nakikita ko na may magandang balita na darating para sa'yo. Dati naguguluhan ka, nalulungkot ka, and I think something good is coming here. Clarify natin ang Ten of Swords. Nakikita ko na may nag-end dito na situation sa past. Some of you want to share your blessings to others, especially sa loved ones mo. Kasi alam mo yun yung mahalaga. Yun yung kaya mong ibigay na makakabuti dun sa sitwasyon. Some of you naman, may involved na bata dito and marriage. Clarify natin ang The Sun. Six of Swords and Three of Cups. Nag-heal na. Naging okay na. Andun yung celebration na darating. And nakikita ko yung masaya ka. May enjoy mo to. May pupuntahan ka ditong celebration. Alamin natin kung ano mensahe ng yung gabay. Wedding. Marriage is the union of two souls joined in love, mutual respect, and commitment. It signifies a desire to deepen love over time. Your wedding day is a testament to your well-founded faith in love's power. Continually breathe life into that faith and love, dearest one. Ang mensahe ng yung gabay na yung wedding yung pinakamalagang nagbabind dun sa dalawang tao. Kumbaga, alam natin sa sarili natin kung saan natin ibibigay yung responsibilidad natin. Kino-compare siya sa isang taong nagmamahalan, sa dalawang taong nagmamahalan, na binibigay nila yung pagtitiwala sa isa't isa. Ganon din tayo. Kailangan nating ibigay yung pagtitiwala natin sa Diyos Ama. Kasi we need to be, ang mensahe ng yung gabay na kailangan natin na
isipin at alamin sa sarili natin yung mga bagay na makapagpasaya sa puso natin. Palagi mong pahalagahan kung ano yung meron ka. Ibigay mo lang yung nararapat dun sa sitwasyon. Alam mo kung ano yung responsibilidad mo dun sa mga dumarating at nangyayari sa buhay mo. Basta gawin mo lang yung best mo dun sa mga sitwasyon and mga pangarap mo sa buhay. Habaan lang yung pasensya. May mga bagay kasi na hindi pa talaga binibigay dahil may tamang panahon. Huwag kang mapapagod at huwag kang magsasawa. Gawin mo lang na ng tama yung mga pangarap mo. And one day, ibibigay din yung nararapat para sa'yo. Sipagan mo lang, huwag kang magsasawa, huwag kang mapapagod. Magdasal lang palagi at makakamit mo rin yan kung ano yung mga gusto mo mangyari sa buhay mo. Basta huwag makakalimot na magdasal at alagaan yung sarili mo. Kasi mahalaga yun. Mahalaga yung health, mahalaga kung ano yung meron tayo sa sarili natin at dun sa connection natin kay God. Susunod lang yung mga bagay na nasa paligid natin once na maganda yung connection natin kay God. Basta hilingin mo lang palagi sa Kanya kung ano yung makakabuti para sa'yo at sa mahal mo sa buhay. At itong yung reading, Leo. Kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.